Edward na malawak na tinuturing na pinakamahalagang theologian and philosophers na itinanghal po ng Amerika. Minsan po ay nagsabi na napakaraming Kristiyano ang namumuhay tulad ng mga nakagagambalang malalakbay na nananatili sa isang hotel habang papunta sa isang destinasyon, ngunit hindi nagpapatuloy sa lugar ng kanilang pupuntahan. So, ang kanyang punto po, mga kapatid, ay mayroon tayong gayong kalakip sa ating kasalukuyang buhay. Sa mga Kristiyanong tinatamasa o mga kasiyahang tinatamasa natin ngayon na maaari nating hindi kinakailangang mabuhay na parang walang langit. Kumbaga, binabanggit po natin ang bagay na yon at maging aware din tayo as a Christian na baka tila alam naman natin ang destinasyon natin ay patungo sa langit. Pwede naman siguro walang mic. Baka kayo po yung nabibig eh. Kasi po, mabulyong po ako eh. Okay. So yun po, parang ibig sabihin, sana hindi po ganon. Na tulad na isang malalakbay na tayo ay tila naantala sa maraming bagay dito sa mundo. Na hindi tayo nakakapagpatuloy going to heaven. Alam naman natin, by faith, nabubuhay tayo sa pananampalataya, pero ang focus natin ay doon sa langit. So, ang buhay Kristiyano ay tulad nga po na isang malalakbay na nanatili sa isang hotel na, yun nga po, na sabi ko na mayroong dapat puntahang lugar. Ngunit, ipinapakita po ni Jonathan Edward bilang mananampalataya, yun nga, sabi ko kanina, baka tayo po ay naantala sa mga bagay na pinagtutuunan natin dito sa mundo na magpatuloy sa paglalakbay tungo sa tunay nating destinasyon. Pakiisipin po natin yun, mga kapatid. Baka naantala tayo. So, bawat tunay na mananampalataya, ang hantungan ng buhay ay sa langit. Yan po ang pinakamahalaga. Tayong naabot ng biyayang kaligtasan, huwag po nating ialis sa ating kaisipan na ang destinasyon natin ay sa langit. Yun po ang pinakamahalaga. Yes, nandito tayo sa mundo, marami tayong kinakaharap sa buhay, marami tayong struggle sa buhay, but huwag nating ialis sa ating isipan na mayroon tayong patunguhin. Huwag tayong gumaya na maantala tayo sa isang hotel na hindi tayo magpapatuloy. So mga kapatid, kadalasan kapag tinanong natin ang bawat magulang, at alam po natin yan, lalo ang ama ng tahanan, bakit ka ba nagpupursige sa buhay? Karamihan ang isasagot ay para sa mahal sa buhay. Majority yan. Kung bakit nagpupursige sa buhay ay para sa mahal sa buhay. Karamihan ang isasagot nila sa pamilya, ito ang napakagandang pakinggan. At ito naman po ay tama, hindi ko sinasabing mali. Marami nga ang nagsisikap dahil sa mahal sa buhay. Mga kapatid, kung pag-uusapan po natin ang buhay Kristiyano, buhay anak ng Diyos, buhay mananampalataya, bakit ba tayo nabubuhay bilang mananampalataya? Yan ang tanong natin. Para saan at tayo ay nabubuhay? Para saan nga ba? Sa kabila ng pagpapatuloy sa maraming karanasan sa buhay, para saan nga ba ito? Para saan nga ba? Bakit tayo nabubuhay? Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Thomas Vincent Catechism. Ang pinakamataas na layunin sa buhay ng tao ay ang luwalhati ng Diyos at mabuhay na masaya magpakailanman. Ito po yung itanim natin sa ating isipan
na tayo'y nabubuhay dito sa mundo bilang mananampalataya. Ang layunin ng buhay ay bigyang kaluwalhatian ng Diyos. Bigyan ng papuri ang Diyos. Mabuhay na masaya magpakailanman. Yan po ang totoo. So mga kapatid, pinapakita na nabubuhay tayo para sa pagluwalhati at pagsamba sa Diyos. Di po ba ako nakakabingi? Pasensya po, di ko po mapigilan eh. Ito ang mataas na layunin. Bakit ba tayo nabubuhay? Ito po yung ating pag-uusapan sa ating talata. Dito po sa binasa ng ating buting MC, pinapakita ni Pablo sa mga taga-Pilipos ang lubos na pasasalamat sa tuwing maaalala niya sa kanyang panalangin ang mga taga-Pilipos, nagpapasalamat siya dahil po sa pakikibahagi sa Ebanghelyo. Kaya dito sa ating teksto, sinasabi ni Pablo, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Alam natin, siya ay nakabilanggo, pero nakakatuwa si Pablo, hindi napigilan ang pag-iibanghelyo. Lumaganap ang ibanghelyo kahit siya'y nakakulong. Pero ang nakakatuwa sa kanya, mga kapatid, ang puso niya, sinasabi niya na binabanggit na, sabi niya doon sa verse 12 to 24, nabuhay siya para kay Kristo. Yun nga, sabi natin, kahit siya'y nakabilanggo, lumaganap nga po ang Ebanghelyo. Ang sabi niya, ang kanyang kalagayan ay nakatulong sa paglaganap ng Ebanghelyo. So sa kanyang kalagayan, anuman ang naging sitwasyon ni Pablo sa buhay niya, sabi niya, dadakilain si Kristo. Buhay man at kamatayan. Yun po ang maganda kay Pablo. Kaya siguro magandang pag-usapan natin ngayong umaga ay tungkol sa pagdakila para kay Kristo. Exaltation for Christ. Tayo po, kung tayong tatanungin, sa buhay natin, nabubuhay tayo. At sabi nga ni Pablo, hanggang sa kamatayan, ang sabi niya, dadakilain si Kristo. Pagdakila kay Kristo. Kaya ang mensahe ko po sa umagang ito, ang tunay na mananampalataya ay mabubuhay sa pagdakila kay Kristo, buhay man at kamatayan. So yun po, maganda kay Pablo. Ulitin ko po, ang tunay na mananampalataya ay mabubuhay sa pagdakila kay Kristo, buhay man at kamatayan. So, gusto kong ikot ang buhay ni Pablo doon sa Galatia 2:20. Nagsabi po si Pablo sa taga-Galatia, pakinggan po ninyo, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng puso ni Pablo. Kumbaga, mula nang makilala si Kristo, ito na po ang kanyang puso. Nabubuhay siya pananampalataya. Nabuhay siya para kay Kristo. Ano man ang resulta o pagsubok sa kanya, nais ni Pablo, mga kapatid, parangalan ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, handa po siya alinman sa pamagitan ng patuloy na buhay at ministeryo niya o sa pamagitan ng uri ng kamatayan na kanyang titiisin at the time. Dito nga po sa aklat ng mga Pilipos, sa Pilipos po, chapter 3, nakakatuwa si Pablo. Alam natin si Pablo, mataas ang kanyang credential. Pero ang bagay na mayroon siya, inari niyang kalugihan. Sabi nga po niya, basura lang. Ano ang kapalit? Makilala pa ng lubos si Kristo. Ganon po si Pablo, mga kapatid. Si Kristo ang buhay niya. Kaya sinabi niya sa ating teksto, dadakilain si Kristo sa kanyang katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya mga kapatid, pag-usapan natin ang dalawang bagay. Pagdakila kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay.
Isipin po natin yon, pagdakila kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Exaltation to Christ through our life. Pangalawa po, pagdakila kay Kristo sa pamamagitan ng ating kamatayan. Pagpaumanhin po ninyo kung tayo humaba, okay lang po ba? By Lord's Day naman po. Okay, pagdakila kay Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. So dito po sa verse 20a, tingnan po natin sandali. Sabi po dito, sabi po sa verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng kamatayan. So mga kapatid, magandang pananalita ito ni Pablo. Kaya angat na angat, kaya nga ang pag-usapan natin pagdakila kay Kristo, at siya mismo po ang nagsabi. So siguro ang gusto kong tingnan natin dito sa verse 20a and 21, diretso natin yung 21a, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. So yun lang muna po. Dito po sa verse 20, nililinaw ni Pablo sa kanyang buhay, luluwalhatiin niya si Kristo, buhay man at kamatayan. So mga kapatid, inaasahan at pag-asa niya na hindi siya mapapahiya. Confident siya. Buong katapangan at katapatan gaya ng dati ay naglingkod para sa karangalan ni Kristo. Tayo kaya, mula nung tayo'y biniyayaan ng kaligtasan, gaano natin binibigyan ng karangalan si Kristo? Alam natin, ang taong wala sa Panginoon, mabubuhay sa sarili yan. At mabubuhay sa kasalanan dahil by status, sinner. Patay sa harapan ng Diyos. Pero ang mga buhay sa Espiritu, na biyayaan ng kaligtasan, sila po ang angkop na magbigay karangalan kay Kristo. Ang tanong, ikaw, ako, tayong lahat, nagbibigay ba tayo ng luwalhati sa Diyos habang tayo nabubuhay? So, hindi kayang dakilain si Kristo o parangalan ng mga taong wala sa Panginoon. Sino po ang angkop na dakilain si Kristo? Alam nyo mga kapatid, ang pagnanais ng bawat tunay na Kristiyano ay ano po dapat? Mabuhay para kay Kristo. Siya ang dinadakila at luluwalhatiin upang ang kanyang pangalan ay maging dakila, maitaas, makilala ng mundo. Walang ibang dadakilain si Kristo. Siya lamang ang dapat parangalan. At ang kanyang kaharian ay patuloy na mahayag sa mundo. Kung ang lahat ng mga mananampalataya, paparangalan si Kristo. Ang mga tunay na nagdanais na si Kristo ay madakila, alam natin, binanggit dito ni Pablo, kahit sa katawan, sa pamamagitan ng kanilang katawan, verse 20, pansinin ninyo. Ayon sa akin, lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, gaya ng dati, gayon din naman, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Alam natin, sa chapter 12, verse 1, ihandog daw natin ang ating mga sarili bilang buhay, yung ating katawan, isang buhay na hain. At maliwanag din po maging instrumento ng katuwiran sa Diyos, ang ating katawan. Ang sabi po sa Romans chapter 6, verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan, bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan,
kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid sa Diyos. Ganun po si Pablo. Kaya may right siyang sabihin ang mga bagay na ito sa taga-Roma, sa Pilipo, sa Galacia, kasi nabuhay po siya. Nagbibigay siya ng parangal sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, kanyang katawan. Handa ang mga mananampalataya sa kanyang disenyo kung saan ito'y kabanalan ng buhay. Dapat ganun po tayo. Paglayo sa kasalanan upang maging instrumento ng kanyang kaluwalhatian sa bawat bahagi ng katawan. So mga kapatid, ang mga tunay na mananampalataya, alam natin binayaran na ng mahalagang dugo. Natubos na sa pamamagitan ng buhay ni Kristo ang kanyang dugo mismo, mga kapatid. Dapat nating isipin yan. Hindi na tayo pag-aari ng Diyos. O hindi na tayo pag-aari ng ating sarili, kundi ang Diyos. Wala na tayo sa ating sarili. Wala na tayong pag-aari sa ating sarili. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya ang challenge ko po, kung tayo tunay na mananampalataya, tayo'y pag-aari na ng Diyos na dapat ang ating buong pagkatao o katawan, luwalhatiin, dakilain ng Panginoon. Ano ba ang sinabi? Si Pablo din na nagsabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Anong sabi? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Sinasabi ni Pablo, ang ating katawan, huwag magamit sa kasalanan. Sa pagpapatuloy po ni Pablo, pagpapatuloy natin sa buhay na ito sa mundo bilang Kristiyano, ano pa ang sinasabi ni Pablo? Upang mabungang pagpapagal. Sabi po sa verse 22, ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, take note ho, ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Fruitful labor. Mabuhay tayo sa pagdakila kay Kristo, pero yung pananatili natin dito sa mundo, ano ba yung ating gagawin? Nagbubunga ba tayo, mga kapatid? Sabi ni Pablo, kung siya'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabunga para sa akin. Sinalin po ito ni Coverdale Bible. Si Coverdale po, Miles Coverdale, siya po ay isang English priest and religious reformer. Ganito po pagkasalin niya. Kung ang mabuhay sa laman ay mabunga sa akin para sa gawain, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Yan ang pagkakasalin niya. Kay Martin Luther naman po, ngunit ang mabuhay sa laman ay nagsisilbi upang mabunga ng mas maraming bunga. Mga kapatid, ito po yung buhay na natin. Mananampalataya ka, niligtas ka ng Diyos, pero paano ka nabubuhay? Sabi natin, mabuhay sa pagdakila kay Kristo. Pero habang nandito ka, para mabigyan mo ng patuloy na dakila ang Diyos, nagbubunga ba tayo sa ating pananampalataya, sa ating bilang mga mananampalataya? Ang sabi nga dito, magbunga ng maraming bunga. Ganito natin dapat unawain habang tayo po ay nabubuhay. Maging mabunga sa gawain ng paglilingkod. Lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung paraan para mabigyan natin ng kaluwalhatian. Di ba sabi ni Thomas Vincent, pinakamataas na layunin ay luwalhatiin ng Diyos. Sa paanong paraan? Maging mabunga sa ating pagiging Kristiyano. Habang ikaw, ako, tayong lahat ay binibigyan ng pagkakataon na mabuhay na matagal dito sa mundo. Iba-iba yung edad natin ngayon. May mga kabataan, kami ay parang palapit na. Dahil ako'y senior na rin.
Pero habang tayo nabubuhay, samantalahin natin ang magkakataon na ang focus natin ay mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa paanong paraan maging mabunga tayo sa lahat ng bagay na gagawin natin dito sa mundo. Paglilingkod sa Diyos at sa iglesia, paggawa sa kabanalan ng buhay, paggawa ng mabuti sa kapwa bilang bunga ng pananampalataya. Ang mga bungang ito ay magbibigay ng pagdakila kay Kristo sa Diyos. Diba ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man o umiinom, gawin mo sa ikararangal ng Diyos. Kasi yun po talaga ang buhay na natin ngayon. Ang punto, habang tayo nabubuhay, mabuhay tayo sa pagbibigay luwalhati sa Diyos, pagdakila kay Kristo, at pagpapasakop kung ano ang tinuturo ng banal na Espiritu mula sa Kanyang salita. Yun po ang buhay natin. Tandaan natin, gaya ng sinabi ni Pablo, sabi ang mabuhay ay si Kristo. Dito sinabi niya, hindi alam kung alin ang pipiliin dahil parehong pagbibigay dakila kay Kristo sa buhay at kamatayan. Pansinin ninyo, mga kapatid, yung verse 23 to 24. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. 24. Gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Napakaganda. Kumbaga, yung decision ni Pablo sa kanyang puso, yung desire niya, patas na decision sa loob ng pagnanais ng puso niya. Sabi niya, hindi ko alam kung alin ang pipiliin ko. Verse 22c, sa tingin niya, mga kapatid, ang buhay at kamatayan ay parehong pagbibigay ng pagdakila kay Kristo. Yun ang maganda kay Pablo. Ang mabuhay, pagbibigay ng pagdakila at kahit mamatay. Sabi niya, naiipit ako sa pagitan ng dalawa. Ang nais niya ay umalis at makasama si Kristo. Gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa iglesia ng Pilipos. Pansinin niyo, mga kapatid, habang nabubuhay si Paul, pagbibigay ng dakila kay Kristo. Pero mas gusto niyang umalis kasi gusto niyang makapiling ang Panginoon. Pero sa puso niya, ang manatili, paglilingkod pa rin para sa iglesia ng Pilipos. Ang punto natin, patas ang nasa puso ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, na sa paraan ng paglilingkod sa iglesia ay madakila si Kristo at ang mamatay ay makasama si Kristo. Kaya ang challenge ko po, bago tayo tumungo sa pangalawa, sa buhay natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, tayo po ay mga Kristiyano, napakalaking biyaya para sa atin. Dati hindi natin magawa ito. Nabubuhay tayo sa ating sarili, nabubuhay tayo sa pansariling kapakanan. Pero ngayon, bilang mananampalataya, mga kapatid, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, maging puso natin na madakila si Kristo. Sa paraan na naglilingkod tayo at nabubuhay tayo sa Ebanghelyo, at sa kaisipan na dumating man na umalis tayo dito sa mundo, kasi darating yun hindi natin alam kung kailan, maging puso natin makakasama si Kristo. Doon siya naipit Gusto niyang umalis sa katawan, makapiling ang Panginoon. Pero naiipit siya, higit din na manatili siya sa katawan para sa paglilingkod. Ito yung naging puso ni Pablo. Pangalawa po, ano pa ang sinabi ni Pablo tungkol sa kamatayan? Pagdakila kay Kristo sa pamamagitan ng kamatayan. Pansinin niyo yung huling bahagi ng 20. O sa pamamagitan ng kamatayan. Sabi niya doon ulitin natin yung 20. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman
ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilahin si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay at o sa pamamagitan ng kamatayan. Dalawa po eh. Alam nyo, nabasa ko po at kinote ko po ito, ang sagisag ng American Baptist Missionary Union ay isang nakatayo sa pagitan ng isang araro at isang dambana na mayroon pong motto na ganito: handa para sa alinman, handa na gumastos at gugulin sa paggawa o upang maging isang sakripisyo, alinman sa nais ng Panginoon. Iyon, napakaganda po. Si Paul, sabi natin kanina, mabubuhay siya habang siya nabubuhay para kay Kristo. Even dun sa kamatayan, pararangalan niya si Kristo. Siguro, magandang tingnan natin dito yung 21b. Sabi po sa 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mamatay ay pakinabang. Yun ang maganda kay Pablo. Sumagi na ba sa isip natin yun? At dapat nasa isip natin yun. Kung mamatay man tayo, hindi natin alam kung kailan. Pero ang tanong, nasa puso ba natin, umalis man tayo dito sa mundo, pakinabang ba? Ang sabi ni Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Lagi nating isipin ang kamatayan ng walang pagkakilala kay Kristo. Alam natin, hindi po pakinabang. Kasi po, tungo sa kaparusahan po yun eh. Yung walang Kristo. Walang pagkakilala kay Kristo at maliwanag sa Biblia, kaparusahan. Sa nabanggit na talata, ang kanyang matatag na pag-asa ay si Kristo. Madakila at luwalatin siya, kapwa sa buhay at kamatayan. Yung maganda kay Pablo. So sa talatang ito, natuklasan niya kung anong dahilan ang kailangan niyang isipin. Bakit po? Sapagkat sinabi niya, sa akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Napakagandang pagkakilala ito sa Diyos. Ang maliwanag sa original na salin ay ito po: anuman ang buhay na aking ginagalawan sa natural na buhay, ang prinsipyo at wakas nito ay si Kristo. Habang nabubuhay ako sa mundo, ay tinuturing kong sarili ko ang dahilan ni Kristo. Kasi mananampalataya siya. Kaya para sa kanya, kay Pablo, ang dahilan ni Kristo kung bakit nabubuhay, kumbaga si Pablo ay nabubuhay dito sa mundo, ay tinuturing niya sa kanyang sarili, ito yung dahilan ni Kristo. So mga kapatid, ayon kay Pablo, kung nabubuhay ako, si Kristo ang magiging saklaw ng kanyang buhay. Tayo kaya? Di ba may example sa Biblia? I think si Asap, kung di ako nagkakamali. Muntik na siyang nadulas, naiinggit siya sa mga wicked. Pero, nung siya'y magkaroon ng realization, paano siya nagkaroon ng realization doon? Nung siya'y pumasok sa santuaryo, nakita niya ang mga wicked, ang inyong ikapahamakan. Pero naintindihan niya na yung tungkol sa pagkakilala sa Panginoon, pumasok siya sa santuaryo, na ang nabanggit niya, walang ibang porsyon sa kanyang buhay, kundi ang Diyos na nasa langit. Yun ang sinabi niya. I think sa awit 73, kung di ako nagkakamali. So, wala siyang porsyon kundi ang Diyos. Si Pablo yun. Saklaw at wakas ng kanyang buhay bilang mananampalataya ay si Kristo. Kumbaga, sa pagtatapos ng kanyang buhay tungo sa kamatayan, sentro talaga si Kristo. Ang saklaw at wakas ng buhay ng isang Kristiyano ay si Kristo. Dapat ganun po. Ganito dapat ang kaisipan upang madakila si Kristo. Ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay nalulutas kay Kristo at ang kanyang kamatayan ay nalulutas upang makinabang sa walang hanggang buhay. Dapat po ganoon.
Ang point natin, ang mayroong tunay na pananampalataya, ang kaisipan, mamatay man siya, pakinabang. Kasi makapiling na niya ang Panginoon. Tandaan po natin, ulitin ko, sa mga walang pananampalataya, ang kamatayan ay katapusan para sa kanila. Sa mga Kristiyano, mamatay man, pero kapakinabangan. Sumunod po, ang umalis sa buhay na ito, verse 23a, sabi po, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Sabi niya, higit na mabuti. Ang tunay na nabubuhay sa pananampalataya, walang takot na harapin ang kamatayan. Yes, normal naman po na natatakot ang tao, pero sa isang tunay na mananampalataya, kayang alisin yung takot na yon. Ganito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto 5:8, 2 Corinthians 5:8. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisihan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Alam ni Pablo, kapag nawasak ang tuldang ito, mayroong inihandaan Diyos na tahanang gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Pagdating ng panahon, alam natin yon mga kapatid. Kaya si Pablo, nagtitiwala at nabubuhay sila sa pananampalataya at nasisiyahan, mapalayo sa katawan, confident, mamatay man. Bakit? Alam niya, mapapasatahan ng kasama ng Panginoon. Mga kapatid, ang isang mananampalataya handa. Ayon kay Pablo, nagtitiwala sila at nasisiyahan na umalis sa katawan. Kamatayan nga po ang pinapakita nito, paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. At aminin man natin o hindi, tanggapin man o hindi, darating ang panahon na yun, hindi natin alam kung kailan. Pero ang tanong, gaano ka nabubuhay para kay Kristo? Gaano ka nabubuhay sa pananampalataya na nagbubunga sa pagdakila kay Kristo? Ang point natin, may kasiguruhan ang pananampalatayang dumating sa atin, nakaloob ng Diyos. Dumating man ang kamatayan, laging dapat sabihin natin, kapakinabangan ito. Bakit po? To be with Christ, upang makasama si Kristo. Ito po yung napakahalaga. Ang kamatayan ng mananampalataya, kapakinabangan, dahil makakasama si Kristo sa walang hanggang buhay, kay sarap po noon. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. At ikaw, ako, tayong lahat, at yung kanya pang bibiyayaan. Ito po yung pinakamahalaga sa buhay. Itinuring na ng Panginoon, walang ibang mahalaga sa buhay, ang tayo po ay maligtas, yung ating kaluluwa. Napakalaking biyaya po yun. Kasi sinight na ng Panginoon, anong mapapala ng tao kung mapapahamak man ang kanyang kaluluwa, makamtan man ang buong salibutan kung mapapahamak ang kaluluwa. Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita din ng Diyos. Ang Diyos ang umabot sa atin, mga kapatid. Alam yung ating kalagayan, nasa atin na ang puot ng Diyos. Pero napakabuti ng Diyos dahil binigay niya kaysa isang bugtong na anak. Siya po ang nagsakripisyo. Siya po yung nabayubay sa krus. Siya po ang tumanggap ng puot ng Diyos na hinihingi ng batas na tayong mga makasalanan, hindi po natin nagawa yon. Pero sa pag-abot na yon, ang destinasyon na natin ngayon ay papunta sa langit. Kaya tayo dapat mabuhay sa pananampalataya kay Kristo. Mabuhay tayo sa pagdakila kay Kristo. Nabubuhay tayo sa pagpaparangal sa Diyos at kahit dumating ang kamatayan, pakinabang. Bakit? Makakasama natin si Kristo. Ito ang malaking bunga ng biyaya ng Diyos sa atin na ginawa ni Kristo sa krus, na minsan ay napapabayaan natin. Huwag naman tuluyang mapabayaan natin. Sabi ng aklat ng Hebrew,
Paano kung pabayaan natin ang dakilang kaligtasan? Gaya ng sinabi ni Pablo, ninanais, nagtitiwala at nasisiyahan na umalis sa katawan upang mapasatahan ng kasama ng Panginoon. Ang point natin, mga kapatid, ito ay pagdakila kay Kristo dahil ito ay tunay na pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Panghuli po na gusto kong sabihin, to be much better, upang maging mas mabuti. Sabi po sa 23c hanggang 24. Basahin natin bubuo yung 23. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Kanina, mas kailangang manatili siya para paglilingkod sa iglesia ng Pilipos, pero mas tiningnan niya, mas higit na mabuti ang makapiling si Kristo. Hindi naman ibig sabihin ni Pablo, napapagod na ako, gusto ko nang umalis dito sa mundo. Pero yun ang totoo. Kapag umalis tayo dito sa ating katawang nabubulok, mapapasa Panginoon tayo. Sabi sa 24, gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Higit na kailangan, pero mas higit yung makasama si Kristo. Mas better po yon. Sino bang tatanggi doon? Pero ginawa na ni Kristo. Di po ba? Kaya lang, habang tayo nabubuhay dito, mga kapatid, maraming hamon. Pero huwag mawala yung focus natin na luwalhatiin ng Diyos at maging masaya magpakailanman hanggang sa dulo, sa eternity. Maging masaya tayo magpakailanman. Dalawang salita na higit ay pagpapakita ng pagtuon sa pananampalataya. Handang mamatay dahil sa pakinabang na makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Sa isang banda, binanggit naman niya, ang manatili sa laman ay higit na kailangan. Magkaiba yun eh. Yung mapunta, makasama si Kristo, higit na mabuti. Pero yung manatili sa laman, higit na kailangan. Bakit? Para sa iglesia ng Pilipos. Tayo bilang kabahagi ng katawan, ang pananatili natin dito para magamit tayo sa katawan ng Panginoon, which is siyang head. Tayo ang katawan, maraming bahagi na pwede tayong gamitin ng Diyos para sumulong ang iglesia. Ano ang pinapakita sa buhay pananampalataya, buhay at kamatayan, pagbibigay luwalhati sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang ganitong pagpahayag, mga kapatid, ng pananampalatay, indikasyon ng paglago sa salita ng Diyos. Lumalago tayo sa salita ng Diyos. Kapag ganito ang puso natin, katulad ni Pablo, sinalang-alang niya, binasura niya lahat ng bagay para higit na makilala si Kristo. Dapat ganun ang puso natin. Alam nyo, napakabuti ng Diyos, napakaraming kaparaanan ng biyaya na minsan naniniglect po natin. Yun po ay pagpapakita ng pagsusustina ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Kung paano siya nag-umpisang magmahal sa atin, tatapusin niya hanggang sa ending na buhay. Pag-ibig pa rin, ipapakita ng Diyos. Pinangangalagaan tayo ng Diyos. Ang daming kaparaanan ng biyaya para tayo lumago. Kaya ang challenge ko po, maunawaan natin, mga kapatid, ang mabuhay dito sa mundo sa pagkakataon na binibigay ng Diyos. Samantalahin natin na mabigyang kadakilaan si Kristo sa buong buhay natin. Kung ganito ang sitwasyon, kung kahit anong sitwasyon ng buhay, karangalan pa rin ni Kristo ang ating iisipin. Kahit dumating, kukunin tayo ng Diyos, ready tayo, hayag sa atin yung pagtitiwala at kasiyahang umalis dito para makapiling ang Panginoon. Siguro yung lesson na makita natin dito, matutunan natin na hindi tayo nabubuhay lamang dito sa mundo, maubos ang ating panahon sa mga bagay dito sa mundo. O mga bukasyon natin bilang mananampalataya, mabuhay tayo sa pagluhati sa Diyos. Sapat ang ibinigay na panahon para sa paggawa, sa pagtatrabaho, 6 na araw.
Sana yung kaisa-isang itinilaga ng Diyos from creation, Lord's Day, kapahingahan, wag nating pabayaan. 6 na araw para sa bukasyon natin. Yes, nagbigay ang Diyos ng tamang oras. Tinalaga mismo ng Diyos yun. At 1 araw para sa Kanya. Pero alam ba ninyo, sina Pablo ay nag-cite sa kanyang mga sinusulatang Kolosas na binabanggit na kung ikaw man ay naglilingkod o nagtatrabaho na mayroon kang amo, waring hindi sa tao ka naglilingkod. Saan? Para sa Diyos. Kaya sa Diyos pa rin eh. Kahit ibinigay yung 6 na araw, nagtatrabaho ka, para sa kapurihan pa rin ng Diyos. Para pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong maitatanggi. Ang blessing doon, binuhay ka na ng Diyos. Hindi ka napatay sa Espiritu. Mabuhay ka para kay Kristo. Mabuhay ka sa Diyos. Pangalawa po, ang kamatayan bilang mananampalataya ay huwag maging makasarili. Bakit? Marami nagsasabi kapag namatay ako, gusto ko pagpipikit lamang ako. Yung hindi na ako mahihirapan. Dapat ang pag-alis ang kamatayan natin ay para sa kaluwalhatian pa rin ng Diyos. Huwag natin kalilimutan, iba-iba yung pag-alis natin dito sa mundo. Pero nasa kamay pa rin ng Diyos kung anong paraan ng kamatayan natin. Ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos naman ang may control pa rin kung paano tayo aalis dito sa mundo. Pangatlo po, babalak. Kung walang tunay na pananampalataya, buhay at kamatayan, hindi niya maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kahit kamatayan, hindi ito pakinabang sa iyo. Negatibo dahil tuloy ito sa kaparusahan. Kung meron akong kinakausap dito na talagang wala pang ugnayan sa Panginoon, wala pa siyang pagkakilala sa Panginoon, kinakausap kita. It's about time. Ngayon na. Personal kang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang nabayubay sa krus, hindi ang sino man. Siya ang dumating dito sa mundo para abutin ka sa iyong kalagayan bilang makasalanan. Siya ang nagsakripisyo, siya nahatulan, siya ang tinalikuran ng Ama. Dahil lang sa isang makasalanan o sa mga makasalanan. Kaya china-challenge kita, habang ikaw'y nabubuhay na wala ka sa Panginoon, hindi ka kailanman makakapagbigay luwalhati sa Diyos. Hindi kailanman ikaw ay makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Mabubuhay at mabubuhay ka sa iyong sarili at sa kasalanan. Yan ang totoo. Pero ang mabuting balita, si Kristo nagpunta dito. Siya ang umabot sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat. Tayong mga mananampalataya. Sana pagyamanin natin ang buhay Kristiyano. Pagyamanin natin ang buhay pananampalataya. Maraming bagay tayong struggle dito sa mundo. Nahihirapan tayo, pero wag nating kalilimutan. Kung ikukumpara ang pagsasakripisyo ni Kristo, katiting lang o baka wala pa. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang isang katibayan na tayo ay tunay na kay Kristo, ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ng 3 persona sa isang Diyos. Ito ang ating pangunahing layunin habang tayo nabubuhay. Hanggang sa wakas, mabuhay tayo para kay Kristo. Mabuhay tayo sa karangalan ni Kristo. Mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, kumusta ang pinapahayag mong pananampalataya? Hindi ka kailangan sumagot. Sumagot ka sa harapan ng Diyos. Batid yan ng Diyos. Nandun na ba ang mabuhay ay si Kristo at kaisipang kahit mamatay ay pakinabang? Nasa iyo ba yan? Ang buhay mo ba ay patuloy na nagbibigay pagdakila kay Kristo sa iyong katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan? Ang sabi po ng Romans 14:8, kung nabubuhay tayo o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y mamamatay.
Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Yan po ang mananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi magbubunga ng pagdakila at pagluwalhati kay Kristo. Pag-isipan mo ang tatlong bagay na ito, ikaw ang makakasagot nito sa harapan ng Diyos. Samahan tayo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Unto God all the glory. Tayo po'y manalangin. Muli po, Ama, kami lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba po muli kami sa inyong harapan. Salamat po sa mga salita mo na aming nadinig. Nawa po ito ay maging makatotohanan sa aming buhay. Yamang kami po ay hinangon nyo sa buhay sa kadiliman tungo sa liwanag sa pamamagitan ni Kristo. Manatili ito sa aming buhay na kami, habang kami nabubuhay, bigyan kayo ng kaluwalhatian. At ikaw nakakabatid sa mga taong wala pa sa inyo, wala pang personal na pagkakilala sa inyo. Nawa po, patuloy niyong kahabagan at biyayaan ng kaligtasan na alam po namin ito po ay malaking biyaya sa sino mang tatanggap nito. Kaya Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nawa po, Ama, kayo ay aming naparangalan sa aming pag-aaral, sa pangangaral na inyong salita at sa pakikinig ng bawat isa. Nawa po, naluwalhati po kayo. Nawa po, naparangalan kayo. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.